So welcome back to my channel. It's me again, Lengays TV. So pasensya na kayo mga kananay dyan at nabisi ang ina nyo. Kasi ayan, gumawa po ako ng mga assessment reviewer para sa kanilang school. Ayan, dahil kailangan na nilang mag-review. Tara at samahan nyo ako paano ko ito ginawa. Let's go guys! What's up madlang people? Ayan. Ayun, pasensya na kayo guys at wala tayong mga vlog ng mga nakaraan kasi syempre first and second week ng mga pasok sa school. So, nabisi lang talaga yung nanay nyo dahil dalawa na yung aking mag-aaral. So, left and right yung paghatid sundo ko sa kanila sa mga eskwela. So, dahil nga medyo nakaluwag-luwag na at medyo nabawasan na ang mga meeting-meeting sa mga school. Ayan, at tayo makakapag-gawa na ng content ngayong araw na to. So, pasensya na kayo guys sa aking camera. Medyo madilim na talaga siya at medyo malabo na kasi yung cellphone kong ginagamit ngayon is yung sa anak ko. Yun yung binigay ng tita ko. Yun yung pinalit kong cellphone sa akin kasi sayang naman, no? Imbis na remembrance, so baka masira. Kaya ako na lang gumamit. So, ayun, ipapakita ko sa inyo yung mga learning materials na mga ginawa ko lang. Yun, dito lang sa bahay kasi para magkaroon din sila ng mga idea o syempre parang review na rin ito kahit na nasa bahay lang. Noon, nag-print ako, ayan, tapos mag-practice lang sila sa bahay. Papasulat ko lang sa kanila, yun, yung matching color, ayan, yung magkaparehas, yung mga ganun, matching shape, ayan, same color, tapos mga sulat. Lalo na kay Rio is nagpo-focus ako kay Rio dahil hindi pa siya marunong magsulat nung talagang pangalan niya o hindi niya pa kabisado yung pangalan niya. So, kaya lagi ako gumagawa ng mga activity dito sa bahay. Lalo na wala namang assignment. Kasi iba na ngayon guys. Iba na yung mga sa elementary ngayon. Sabi nga ng mga teacher nila is kung before nung mga nag-aaral tayo is basta nakakasulat ka na, nakakabasa ka na, marunong ka na, so pwede ka na mag-aral. So ngayon kasi may mga bagong binabaang DepEd, hindi ko lang din alam ha, pero yun lang din naman yung mga sabi ng teacher. At meron na silang mga assessment, tinitingnan yung mga bata one by one at i-distinguish sa kanila, basta yung mga ganun, ina-assessment isa-isa yung mga estudyante. Hindi lang sa from daycare, tapos kinder ng preschool, grade 1 hanggang grade, siguro mga kahit hanggang grade, grade 9, 10, mga ganon, is ina-assessment na ngayon yung mga bata. Lalong-lalo na yung mga nag-i-start pa lang ng schooling, no? Kasi hinihiwalay yata o pinagsasama-sama muna kung sino yung mga marunong na at sino yung mga nasa middle lang at sino yung totaling hindi pa, lalo na yung sulat at basa. Yun, kaya syempre tayo bilang nanay at nasa bahay lang din naman tayo, yun yung ginagawa ko lagi ko nga silang nire-review dito sa bahay. Ayan, hindi lang naman yung isang linggit ko, si Liam din, mas more on si Liam kasi lalo na sa kanila is hindi ko alam kung anong tawag sa kinder ng elementary school, basta ganon. Elementary siya na kinder is kailangan na talagang matutong mag-mathematics. Grabe, ang taas na ng mga level ng mga pag-aaral ng mga estudyante ngayon. Hindi ko alam kung kakayanin ng mga bata. So, kaya much better na mas mag-review pag nasa bahay. Sabi naman ng teacher, bigyan pa rin sila ng time sa paglalaro. Syempre, bigyan din natin ng oras para mas pa yung maituro natin, madagdag na kaalaman yung ating mga anak. So,
So, ito, papakita ko sa inyo guys, yung mga learning materials ng mga ginawa ko, mga activity dito lang sa bahay. Maganda rin to kasi ginagawa talaga to ng mga teacher pang assessment sa mga chikiting natin. So, ito guys, no, simple lang ito pero malaking tulong sa mga bata ito. Yan o, yung classify the fruits and vegetable. So, meron na akong mga nagunting-gunting dito. Ayan, ginunting ko na siya at nilagyan ko na rin siya ng pandikit sa likod. Yung double-sided na tape. So, dito is i-distinguish na lang ng mga bata kung ito ba ay gulay o ito ba ay prutas. So, sa kanila ididikit yan sa mga kanya-kanyang box na mga notebook na to. Ayan, pipiliin na lang nila isa-isa yan kung ano yung prutas at gulay dyan sa mga picture na aking nagupit-gupit. Ayan, parehas lang yan sila ni Liam ng activity. So, dinikit ko na rin yan dyan sa notebook. Ayan. Alam nyo guys, di talaga ako totally nakatapos ng pag-aaral. Pero, pinipilit ko yung sarili ko na matuto o mabigyan ng mga kaalaman yung mga anak ko. Nagtitingin-tingin ako, nagsasearch ako. Yan, yung mga ganun. Ito yung matching the similar. So, titingnan lang nila dito yung pagkakaparehas ng mga shapes and color, or syempre malaman din nila kung gulay or fruits ba ito. Pero I think parang mga gulay, sorry, mga gulay pala talaga yan. So ayan, so ito pa is ayan, identify and color the correct shape. So ito yung mga shape dyan, so kukulayan lang nila yung mga dito blank color na mga shape na nandyan sa baba. So, next, ito naman is yung, ayan, draw a line to match each uppercase letter, its lowercase letter. Ito yung upper case letter, yung big letter, at ito naman yung small letter. So, i-connect lang nila yung big letter from to small letter. Yan, pasensya na kayo sa aking English ha, intindihin nyo na lang. So, ito naman is missing letter, no? Ayan. So, babanggitin lang natin yan sa kanila. So, kunyari, ayan, rain. So, ano bang tunog nung R? Gaganunin lang natin yan. Babasahin lang natin yung mga letter sa kanila at malalaman na nila yan. At isusulat nila. Pero syempre, kahit magkamali man sila dito, is tuturo pa rin natin kung ano yung tamang sagot. Para by the next time is alam na nila. So, ito naman guys is naggawa ako. Ito sarili ko lang din gawa itong mga to. Ayan o, bola, damit, ayan, kotse, ayan, relo, bibig. So, tatanggalin ko lang yan dyan. Ilalagay ko yan sa mga gilid-gilid. Babasahin ko lang din at pipili sila ng letter na kung ano yung nawawala doon sa may bilog. So, next. Ito naman is usually guys, ito talaga ginagamit ito sa mga assessment. Ayan, kung naka-distinguish na ba ng kulay, shape, number, ayan, at mga letter. Tapos ito naman is yung ayan, boy, girl, mga ganun lang eh. Same shape, same color. Yun, mga ganun lang naman yung mga activity. Tapos ito, papabilang lang naman sa kanila. Pag nabilang na, saan yung number dyan. Diba? Yung mga ganung bagay. So, ganun din dito. Ayan. Tapos ito, ano lang ito? Tracing letter lang naman ito guys. So, at ito naman din yung pinaka bet na bet kong nagawa. Dahil walang yarn, nakahanap lang ako dito sa bahay ng mga tali-tali. So, ginupit-gupit ko lang yan siya. So, ayan, connect the object lang ng same shapes. Ayan, same picture. Ayan, mga ganyan lang yan siya. So, ganyan lang sila. Ayan. Nung una, medyo naaano si Liam kasi
pipili lang siya kung ano yung gusto niya. Hanggang sa natuto siya ng 1 by 1. Kung ano yung dapat na pagkakasunod-sunod na dapat i-connect niya pa punta sa kabila. So, ito katulad lang din niya nung nasa kabila. So, yun lang guys. Wala na akong ibang sasabihin. And thank you so much sa inyong mga suporta. Hanggang dito na lang yung aking vlog. Sana na-encourage ko din kayo bilang mga nanay na nandyan sa aking mga tabi-tabi na bigyan din natin ng oras yung mga anak natin. Kasi hindi lang natin bonding sa mga anak yun. Kundi bigyan din natin sila ng ano bang tawag dyan? Basta hindi lang banding sa atin na mga magulang. Ayan. At dagdag kaalaman din yan sa kanila, no? Para pag nasa school na sila, is kayang-kaya na nilang makipagsabayan, no? And yun lang din naman ang may tutulong ko sa kanila. Wala naman akong yaman o karamihan na pera. Ganyan. Wala akong mga ginto. Yung utak ko, hindi rin naman ako ganon katalino. Pero, madiskarte akong nanay. So, hanggat maaari, kung ano yung pwede kong maituro sa kanila para matuto at bilang maging mabait na mga tao is hanggang dun lang yung kaya kong ibigay sa kanila. Although kahit hindi ako mayaman. So, yun lang guys. Sana na-encourage ko kayo bilang mga nanay dyan. Kala mo talaga kung sinong napakabait na nanay na. Kasi syempre, ako kasi hindi ko naman din naranasan yun nung maliit pa ako. Hindi ko rin naman din naranasan yan, yung mga ganyan. Pero ako, hindi ko alam bakit ako naging ganun. Mula nung naging iyaya ako ng mga bata sa ibang bansa. Parang mas napalapit ako o mas parang natuto ako maging nanay para sa mga bata. Kaya ngayon is siguro na-adapt ko, na-encourage ko rin para gawin ko sa mga anak ko ngayon. So, yun lang guys. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Pasensya na kayo ng mga nakaraan. Wala akong vlog dahil na nag-busy ako. So, and thank you so much. Ingat kayong lahat. Kung nasan man kayo. Sana hindi nyo kalimutang mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. Guys, pasensya na kayo sa aking camera ha. Malabo talaga. Yun lang and goodbye everyone. Maraming salamat sa inyong mga suporta.